Good morning mga kamakina. So welcome na naman sa isang bagong vlog. So ngayon maggagawa tayo ng mga errands. So tatakbo ako ngayon sa Robinsons dito sa May Las Piñas. Magpaparenew ako ng PRC. So titignan natin kung gaano ba ka-effective ang motorized bike sa mga pang-araw-araw na gawain. Let's say sa pag-fulfill ng mga errands. Yan. So ang gamit ko ngayon ay ang aking 49cc 2-stroke na dati kong ginamit sa Laguna Loop. Actually, ito yung ginamit ko rin sa Caliraya, pero naka 66cc siya nun. So nag-downgrade ako. Bakit? Although yung 49cc mas mahina to, sa bagal to kumpara sa 66 o sa 80cc. Ano, yun yung karaniwan na tawag sa kanya. Ang upside ng 49cc, walang vibration, smooth siya, mas komportable gamitin. So kung pang araw-araw, mas okay ang 49cc para sa akin. Tapos ang ginawa ko, naka 42 sprocket. So maganda yung ano niya, maganda yung rekta niya. Although yung arangkada niya, yun talaga medyo mahirap. Medyo mahina yung arangkada, so kailangan talaga alalayan ang pedal. So dito tayo dadaan sa may quad. Merong shortcut kasi ng papuntang Robinson. Paggalit ka dito sa loob ng BF, dito sa may Mariposa. Medyo marami siyang pasikot-sikot, pero okay lang. Pinapagad, konting araw lang yun. Yun lang mahina talaga ang 49. Pero ang advantage siya, since walang vibration, less likely man namin masira sa loob. So hindi agad-agad bibigay ang oil seal. Isipin nyo itong ginamit ko sa Laguna Loop to. Hanggang ngayon wala pa akong ginagawa maintenance sa makina. Okay pa rin, ganun pa rin yung takbo niya noon, ganun pa rin yung takbo niya ngayon. Although ito kasi naka-stock muffler na, hindi ko na kinabit yung expansion exhaust. Pero kung ko-compare ko, parang halos wala rin difference Siguro yung sa low end lang yan, medyo mahina talaga. Pero kung gagamitin mo ito pang araw-araw, let's say dito lang, sabihin mo na kahit may mga konting long ride na wala masyadong paahon, pwede naman. Saka yun nga, tignan nyo, tunog pa lang na makina, smooth na. So nandito na tayo sa Robinsons. Dito tayo sa may bike parking. Maghanap tayo ng bike parking, so magtatanong tayo kay Kuya. Ayun, dito pala. Tayo dito. Pwede rito. So importante talaga bike lock. Actually pinaka-effective ng bike lock ito, chain. So laging pag ma-park yung motorized bike, nagkakalimutan patayin ng fuel level.
sticker na. Tapos so yan o, maglalagin tayo. Narasa ba? 10:37. Ayan, papasok na tayo ng Robinson. So, ang daan dito sa Robinson Supermart. Pero, ang dadaanan natin yung sa PRC. So, maaga tayo, no? Ang appointment ko kasi 11. Kaso, 10:40 pa lang. May pinapabili sa akin si Airmats na dito sa hardware. So, akit tayo. May gulay ba? Gulay din tayo, yung pagmasarap. Sige, pag meron. Lagi silang may gulay, kaso... So okay na, so proceed na tayo sa BRC. So either magantay tayo, baka naman pwede tayo makapag-transact na ng maaga. So dito sa Robinsons, merong branch ng PRC dito. Kailangan mo lang mag-set up na appointment online. Then, yan na, pwede ka magbayad through GCash. Basta print mo lang yung mga kasama mong papel para pakita. A few moments later. Yan o. Shout out sa'yo, Sir Joseph. Thank you po sa pag-facilitate ng aking ID picture. Yun, so actually nagkaroon tayo ng problema. Dapat pala latest photo. So ayun, galing tayo sa hub site, nagpa-photo tayo doon. So yun, gagawin shoutout kay Sir Joseph. So pabalik na tayo ng PRC. So yun, no, tapos na tayo sa PRC. Mabilis lang actually. Kung hindi ako nagka-problema, baka wala pang 15 minutes na kukunin. Kasi syempre, kasalanan ko, hindi ako gumamit ng latest photo. Anyway, balik tayo ng Robinsons. Photocopy natin ang aking ID. At tapos na tayo sa Robinsons. Next stop natin, PhilHealth. So, warm up ko muna itong makina. Ang 49cc, kailangan may konting warm up ko bago patakbohin. Pero ang problema, ulan. Hindi nyo, dilim. So, nag-iisipan ko, uuwi mo na ako o tutuloy ko. So, medyo maambon-ambon na rin. Ilang oras bago makakit ko? Ilang ano yan? Bago maubos yung gas? Hanggang sa naabot mo? Nasubukan ko na 200 kilometers. Matipid yan. Bagyo na rin, 200 plus pa. 1 litro siguro yun, nakakalayan ng marko. Kasi ito, ano to eh, 3.5 liter to eh. 2.5. Ay, may mga ano pa yun, may mga packet pa ng bundok yun. Gusto mo na rin, nakakasya na ba mga ganyan? At umahambon na nga. Palagi ko diretso ko na kasi sayang naman, malapit na lang yung PhilHealth eh. Pero ang daan ko dito sa likod, sa may loob ng Via Pokes, kasi pwede naman ako dumaan sa Sapote Road.
Kaso ang problema, yung tatawiran, medyo mahirap. So, di ba rin na medyo malayo yung dadaanan ko, safe naman. Hindi na ako kailangan tumawid paglabas ko ng Ocho Cruz. So kung Robinson may sariling bike lane, eh, pwede kayo magbike dito pag umaga, mag-ikot-ikot lang. Yan. Na kasi umuulan na. Madamon lang naman. So pag gumamit kayo ng 49cc, naka-stock exhaust, tapos naka-42, kailangan masipag kayo pumadyak. Lalo na kung galing kayo sa stop. Tapos, or kunyari, mabagal. Let's say, dadaan kayo sa humps. Kailangan papadyak ka niya sa kasama may mga ahon katulad nito. So talagang aalalayan niya kasi since naka 42 to to, ang sole purpose ng 49cc na makina yung sa rektahan. Also yung kung mayroon ka lang na biluhang bilis at medyo malayo yung pupuntahan mo, doon siya papasok. Pero sa mga tigil, sa mga arangkada or sa pagtigil sa humps, alalayan mo. Sabi ko nga, 2-speed ito eh. Yung first gear, ikaw. Kasi ikaw yung papadyak, ikaw magbibigay ng arangkada. Yung second gear, yung makina na. So ito ngayon, second gear tayo. Kasi nga, yung makina na ako ng kilos, hindi na ikaw. Although wala naman akong speedometer para masabi ko anong speed ko, siguro safe to say, nasa mga 25-30 ang takbo ko pag sa rektahan. So dito tayo ulit sa BFO. Ligo tayo rito, kakanan tayo. Tapos ang labas natin sa may Sapote ulit. Vibration. Hindi pa naiintindihan ng karamihan ng mga siklista kung anong ibig sabihin ng traffic light. Kung red ang ilaw o green ang ilaw. Kasi ang dami kong nakikita ng mga siklista, wala pa rin ang ilaw pero dumidiretso. Hindi ko maintindihan yun. Basic traffic rule yun. Kung wala ang ilaw, stop ka. Kung green, saka mandar. Pero hindi ko alam, ang dami pa rin pasaway. Hindi ko maintindihan ng thinking nila. Eh gumagamit naman sila ng kalye. So pag gumamit ka ng kalye, susundan mo ang rule ng kalye. Diba? Ganun ka basic yun. Kanina kasi may nakita akong siklista, naka-red pa yung ilaw, dumiretso. So, ito ha, may edad na tong siklista na to ha. May tako eh. So yun, hindi ko maintindihan bakit ganun. Aantayin ba natin na meron ng madisgrasyang siklista, maging mas tayo, masunurin tayo sa traffic rules? Hindi ko maintindihan. Ang daming ganyan, dami ko nakikita ganyan. Nagtataka ako.
Kaya sa mga ano nyo, comment na kayo kung ano ang opinion nyo tungkol doon. Alabang sa Pote, usual traffic. So this is normal traffic here. At kinakabahan ako sa ulap na yan. Sana hindi ako maabutan. Okay lang, okay lang kung sa pillar doon ako maabutan ng ulan. Pero dito ayoko kasi may mga dala akong papel. So dito papasok yung advantage ng motorized bike sa traffic. Kasi unang-una nakakasingit ka. Oops. Tandaan nyo pag may mga ganyang crossing, as much as possible slow down na kayo. Kasi hindi nyo alam kung ano yung biglang bubulaga. Ganyan kasikip ang ano dito sa atin. At talagang inches lang ang distansya. A few inches later. Huwag natin malagpasan na yan. Di naman siya siguro gigilid pa eh. Pero kung hindi ka sanay, tsak talagang kakabahan ka. Pakita ko lang yung normal na traffic dito sa Alabang sa Pote. Pag ano na, alas 12, mag-aalauna na. Buto na lang din maganda yung panahon kasi di mainit, malamig nga eh. Yun lang ito, medyo maambon-ambon na. O kailangan makarating na tayo dun. Yan, maraming kotse, maraming jeep. Yung mga motor, yan, yung sa bike lane. Wala talagang mapuntahan lahat eh. Traffic eh. Mga sasakyan. Hanggat maaari, hindi sila pumapasok sa bike lane pero wala silang choice. Yeah. So, nasa tapat na tayo ng SM South Mall. Medyo may kaluwangan dito pero mamaya banda doon ikot ulit at kumaan ulan na. Kailangan natin bilisan. Yeah. Araw-araw ito ganito. Kahit saan ka magpunta talaga traffic. Pero alam mo talaga, pangunahing problema kasi ang daming kotse. Ang daming kotse. Kahit saan ka alam mo, kung konti lang ang sasakyan,
hindi ganito eh. Tingnan mo, ang laki ng space na kinukuha nila sa kalye para sa mga naka 2 wheels. So nandito na tayo, Peter. Hopefully, payagan tayo mag-park sa loob. Tara. A few moments later. So yun o, tapos na tayo sa PhilHealth. Success ang ating transaction. Makukuha ko ang aking car by 45 to 90 days. So sabi naman ni sir sa may PhilHealth, may 45 days follow up lang ako. So baka sakali nandun na. Tara, uwi na. Kaya tayo at well, hindi naman umulan ng malakas. Mambon lang saglit. Pero kagandahan lang kasi madilim yung panahon. So hindi mainit. Hindi lang, traffic. Yan, so mga siklista, pag may nakita kayong kotseng nagsisignal pakanan, tumigil na kayo. Hayaan nyo siya kumanan. Huwag nyo nang singitan, huwag nyo nang unahan. Marami tayo mga kapasiklistang gumagawa ng ganyan. Yun. So itong traffic na to hanggang dulo to ha, ng Zapote Road. Mahaba-haba to, ganito palagi rito. Tapos problema ko sa bike na to, walang tapalodo. So pagbasa yung kalye, lahat ng dumi tumatalsik sa likod ko, sa hita ko, lahat. Kailangan ko na itong gulong kapitan ng tapalodo to. Ayun ano, tapos na tayo sa errands. Magkape tayo. Ako magkape. Sa Bellaton or sa Espresso. Well, actually gusto ko malamig. So baka Espresso na lang. Okay, para sa akin, itong 49cc for daily use. Daily use. Kahit nga long ride, pwede. As long as hindi ikaw yung naghahanap ng bilis or ng power. Siyempre, pag ito ang gamit ko, iiwasan ko yung mga lugar na medyo may matatarik na daan. Diba? Doon papasok yung yung mga mas malalaking makina, 66, yung YT100, BT100 o yung Phantom 85. Pero kung kunyari ganito, papasok ka sa trabaho, may gagawin ka kera, okay na yung 49cc. Tatsagaan ka lang sa pagpa-jack. Lalo na sa pag naka-stop. Pero once na naka-recta na siya, okay naman. Tapos ano pa, pinaka-importante yung matipid sa gasto. Kasi ito, sipin nyo, nag-Laguna Loop kami dati. Ito yung gamit ko eh. Naka-expansion pipe pa to nun. Makat pa kami ng bundok. Yung tangke ko nun, puno, 3.5 liters. Buong Laguna Loop, yun yung ginamit ko. Pag-uwi ko ng pag-uwi sa bahay, wala pa mga 100 liters sa bahay ko. Doon ako namatay ng makina. Kasi nga wala na laman yung tangke. So, tansya ko nasa 200. Hindi, sa video pala dati 207 kilometers yun. Kasi nirecord ko sa Strava yun. So, kung naka 207 kilometers ako ng full tank, diba?
Tipid na. Ano na kung dito lang, pang-araw-araw lang. Siyempre, didiskarte ka lang, lalo na sa mga traffic. Matulad kanina, dinaanan natin sa Sapote Road. Grabe yung traffic dun. So, dito tayo ulit. Pakita ko lang yung espresso. Isa sa mga tinatambayan kong kapihan. Pero siyempre, pinakamaganda pa rin kung for daily use, e-bike. Yung electric bicycle, yung bicycle na may electric motor yung katulad na binibenta, yung furniture dati ni Ian Howe, yung metro niya, yung inakita sa Snake Road, yun pa rin. Unang-una siyempre walang gasolina yun, mas matipid. Problema lang kasi mahal. Unlike dito sa motorized bike, dito sa motorized bike 5.5, 49cc, may kit ka na. So dito tayo. Actually nalagpasan ko ata. Nalagpasan ko nga. Dito tayo. Espresso. Chocolate na lang. Yung deep chocolate. Hindi chocolate. Sige. Thank you. Sa mga gusto magbuo ng motorized bike, maraming kit na nabibili actually sa Shopee. Check nyo na lang. Ang type nyo doon, bicycle engine kit or motorized bike kit. Marami nagbebenta niyan sa Shopee. Ngayon, ang tip ko, ang pinakamagandang kakabitan nyo na bike kung saan kayo komportable. Tapos yung bike, maganda kung mas malaki yung space niya sa gitna ng frame. Ngayon, ang pinaka-universal na bike na pwede nyo kapitan, cruiser. Unang-una, malaki yung space niya. Tapos yung kanyang fit, konti lang adjustment na gagawin nyo para maging komportable kayo. Katulad itong bike ko, cruiser bike to na luma eh. So, alam ko mga 1940s na cruiser bike to eh. Tapos ang ginamit kong preno dito sa likod, coaster brake, tapos drum brake sa harap. Pwede naman kayo gumamit ng disc brake kung gusto nyo, wala namang problema to. It just happens na yung bike ko kasi unang-una wala namang disc brake ha. Tapos yung sa likod may ginamit akong aftermarket na sprocket yung pinaklamp sa hub. So yung aking sprocket
sukat dun sa size ng coaster hub ko. Nabibili din yun online. Medyo may konti kamahalan lang, pero mas okay siya kumpara sa sprocket na kasama sa kit. Unang-una, mas madaling ikabit, wala ka na masyadong gagawing alignment. Tapos yun nga, makina, so mamimili na lang kayo kung anong gusto nyo. Pero sa akin kasi, nasubukan ko na lahat eh. Phantom 85, DD100. Ay, hindi ko pa nasusubukan mga DD100. Yung 66cc. Pero itong 49cc para sa akin lang ha, yun pa lang yun. Yung sa pang araw-araw, sapat na to. Sapat na. Ngayon, sa pagtono, ang 49cc ko ay naka number 62 jet. So yung jet yung kinakabit sa loob ng carburetor. Ngayon, sa stock, kasi hindi ko sure kung ano yung laki ng stock eh. Pero ang 49cc, gusto nito 60, size 60 or pinakamaganda yung 62, which is yung ginagamit ko ngayon. Kaya maganda yung tono niya eh. Maganda yung takbo niya. Pwede naman 60 kasi ang 62 in-order ko pa to sa US. Sipin niyo yun, isang kaparasong jet in-order ko sa US. Way, ano pa, tagal na, siguro mga ilang years ago pa, mga 2019 order ko na yan. So yan, problema yung website nila wala na, so nagsarado na sila. So nakaswerte ako na meron pa akong nakuhang ganitong size na jet. Pag ano, kung magbubuo kayo ng bike, pwede nyo naman ako i-message para kasakaling gusto nyo ng tulong or tips, pwede naman. So lilinawin ko lang, no, wala pa akong shop. Actually ang dami nagtatanong sa akin kung may shop ako or nagbebenta ako ng ganito. Sa totoo lang, mahirap magbenta ng motorized bike. Unang-una kasi kailangan tailor fit yung bike sa'yo, diba? Pwede naman kasi ano, pwede naman gumamit ako ng cruiser bike tapos bebenta ko. Pero hindi lahat ng tao kasi gusto ng cruiser bike, so medyo mahirap. The most, ang pinakamagandang gawin talaga, magbenta ng kit. Which is, siguro, kung ano, pwede ko rin gawin. Kasi marami na rin nagbebenta ng kits ngayon eh. So ako, ni-enjoy ko na lang talaga yung paggamit ng motorized bike. Yun lang talagang problema kasi pag nag-bike ka talaga dito sa atin sa Pilipinas, unang-unang kalaban mo traffic. Katulad dito, daming sasakyan. Hindi lang ganito sa loob ng village namin ha. Kahit saan, mas malala pa nga. Kita niyo naman kayo yung sa photo. So dito na magtatapos ang aking vlog. So hanggang sa muli, ride safe and God bless.